Huwag mong isipin na dahil pinapakain ka namin dito, ay pamilya na tayo. You are just a parasite, Esperanza. Isang basura na galing sa putikan na isinaka lang dito sa Maynila para maging utusan. Kaya wag na wag mo akong tatawaging kapatid dahil hinding-hindi tayo magkapantay. Ang mga salitang yon ni Talasa ay tila mga laso na dahan-dahang pumatak sa puso ni Esperanza. Bawat kataga ay may talim na humihiwa sa kanyang pagkatao. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Esperanza ang isang mamahaling seda na gown, ang damit na isusuot ni Talasa para sa piging mamaya. Maingat niya itong tinatahi. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay katumbas ng pagmamahal at pag-aalaga na ibinibigay niya sa pamilya Villacorta. Sa pag-asang balang araw ay makikita rin nila ang kanyang halaga. Ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa trabaho, ngunit ang kanyang haplos sa tela ay kasing lambot ng isang ina. Ngunit sa harap ng mapang-aping tingin ni Talasa, ang lahat ng pagsisikap na yon ay tila walang saysay. Nabitawan ni Esperanza ang karayom. Hindi niya naramdaman ang pagtusok nito sa kanyang daliri, ni ang maliit na patak ng dugo na dahan-dahang kumalat sa puting tela. Ang tanging nararamdaman niya ay ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri at ang tila paghinto ng pintig ng kanyang puso. Ang silid na dati ay puno ng bango ng mga mamahaling pabango ay biglang naging masikip, tila nawawalan siya ng hangin. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng may mga matang puno ng pangarap, ngunit ngayon ay nababalot na ng ulap ng pait. Bakit, Esperanza? Bakit ganyan ka makatingin? Akala mo ba ay madadaan mo ako sa pagpapaawa? Alam nating lahat na narito ka lang dahil sa utang na loob ng tatay mo sa amin. At ang utang na yon, kahit habang buhay kang magsilbi, hinding-hindi mo mababayaran. Humalakhak si Talasa, isang tunog na kasing talim ng basag na bubog. Lumapit si Imelda, ang ina ni Talasa, at ang punong tagapamahala ng mansyon na tila isang anino sa dilim. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalayab sa lihim na galit tuwing titingin kay Esperanza. Talasa, tama na yan. Baka marinig ka ni Leonora. Hayaan mo na ang basurang iyan na tapusin ang trabaho niya. Pagkatapos niyan, pabalikin mo na siya sa kusina kung saan siya nararapat. Yumuko si Esperanza. Ang kanyang mga luha ay nagbabadyang pumatak, ngunit pilit niya itong pinigilan. Ayaw niyang ipakita ang kanyang kahinaan sa harap ng mga taong walang ibang ginawa kundi tapakan siya. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. Tila may malaking bara na hindi niya mailunok. Ang bawat hininga ay isang pakikibaka laban sa hikbi na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nang makaalis ang dalawa, naiwan si Esperanza sa gitna ng karangyaan na kailanman ay hindi naging kanya. Ang ulan sa labas ng bintana ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Ang bawat patak sa bubong ay tila mga paalala ng kanyang malungkot na nakaraan sa Davao. Doon, kahit mahirap, ay malaya siya. Dito, sa gitna ng ginto at pilak, siya ay isang bilanggo ng utang na loob. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit at lumang butones na pilak mula sa kanyang bulsa. Ito ang tanging alaala niya mula sa nakaraan. Isang pangako ng isang lalaking minsang nagligtas sa kanyang kaluluwa mula sa kadiliman. 10 taon na ang nakalilipas sa kagubatan ng Davao. Ang butones na ito ang naging simbolo ng kanyang pag-asa. Ngunit ngayon, sa gitna ng pang-aapi at pagdurusa, tila ang pag-asang yon ay unti-unti nang naglalaho. Sa mga sandaling iyon, isang malakas na katok ang gumising sa kanyang diwa. Ang pinto ay bumukas at pumasok ang isang katulong, hingal na hingal at bakas ang gulat sa muka. Esperanza! Esperanza! Dumating na siya. Ang anak ng mga Villacorta, si Don Leandro, kasama ang kanyang mga magulang. At ang sabi nila, itutuloy na raw ang kasunduan sa kasal. Nanigas si Esperanza. Ang pangalang Leandro
ay tila isang kuryente na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang butones na pilak sa kanyang palad ay tila uminit, nagbibigay ng isang pamilyar na hapdi. Sa loob ng 10 taon, ito ang sandaling hinihintay niya, ngunit bakit sa halip na saya, ay matinding takot ang bumabalot sa kanya. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang kidlat ay panandaliang nagbigay ng liwanag sa madilim na kalangitan. Sa ilalim ng malakas na ulan, isang katanungan ang pilit na sumisigaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang kasiguruhan ng sagot. Hanggang kailan ko kailangang bayaran ng utang na hindi ko naman hiniram? At kapag nalaman na nila ang katotohanan, may matitira pa ba sa aking puso kundi ang amoy ng jasmine na nalantana sa gitna ng unos? Salamat at talasa. Sa loob ng 10 taon, ang akala ko ay bunga lamang ng aking panaginip, ang babaeng nagligtas sa akin sa gitna ng dilim ng Davao. Ngunit ngayon, dahil sa hawak mong butones, alam ko nang ikaw nga ang aking anghel. Ang boses ni Leandro ay kasing lalim ng dagat, puno ng paghanga at pasasalamat, na tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Ngunit para kay Esperanza, ang boses na yon ay tila isang matalim na kidlat na muling nagpasabog sa sugat ng kanyang puso. Nakatayo siya sa isang madilim na sulok ng malawak na salas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang tray ng tsa habang pinagmamasdan ang lalaking minahal niya sa loob ng isang dekada. Isang lalaking ngayon ay nakatingin sa maling babae. Dahan-dahan ang pag-ikot ng mundo sa paningin ni Esperanza. Nakita niya kung paano hinawakan ni Leandro ang kamay ni Talasa. Ang mga daliri nito ay dumaan sa makinis na balat na kailanman ay hindi nakaranas ng hirap. Sa kabilang banda, ang mga kamay ni Esperanza ay nanginginig. Ang mga pasong nakuha niya sa pagluluto at ang mga galos mula sa pagtatrabaho ay pilit niyang itinago sa ilalim ng kanyang kupas na uniforme. Ang tray na kanyang hawak ay tila bumibigat sa bawat segundo. Ang tunog ng pag-untog ng mga tasa sa porselana ay nagsilbing ritmo ng kanyang nagluluksang damdamin. Matagal kong itinago ang butones na ito, Leandro. Wika ni Talasa sa isang malambing at mapagpanggap na tono. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay ng kanyang pagsisinungaling. Hindi ko akalaing magtatagpo ulit tayo sa ganitong pagkakataon. Isang masakit na irony ang bumalot sa silid. Ang butones na ipinapakita ni Talasa ay isang kopya lamang, isang pekeng piraso ng pilak na ipinagawa ni Imelda upang selyuhan ang kapalaran ng kanyang anak sa pamilya Villacorta. Samantala, sa loob ng bulsa ni Esperanza, ang tunay na butones, ang orihinal na may bahid pa ng dugo ni Leandro mula sa gabing iyon, ay tila nagbabaga, nagpapaalala sa kanya ng bawat sakripisyong ginawa niya para sa lalaking ito. Naramdaman ni Esperanza ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ihagis ang tray at ipakita ang katotohanan, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento ng kanyang mababang kalagayan. Siya ay isang katulong lamang, isang parasite sa paningin ng pamilyang ito. Sino ang maniniwala sa kanya? Ang katotohanan ay isang marangyang bagay na hindi kayang bayaran ng isang mahirap na gaya niya. Esperanza, bakit ka nakatungangar yan? Ibigay mo na ang tsa sa mga bisita. Ang boses ni Doña Leonora ay pumailan lang sa silid, puno ng awtoridad at kawalan ng pasensya. Dahan-dahang lumapit si Esperanza, ang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga pako. Nang maibaba niya ang tsaa sa harap ni Leandro, panandali ang nag-angat ng tingin ng lalaki. Sa loob ng ilang segundo, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. May kung anong kislap ng pagkilala ang dumaan sa mga mata ni Leandro. Isang pamilyar na kislap na tila humahanap sa kaluluwang nag-aruga sa kanya noong siya ay nag-agaw buhay sa kagubatan. Salamat, mahinang sabi ni Leandro. Ang kanyang titig ay nanatili kay Esperanza ng mas matagal
kaysa sa nararapat para sa isang simpleng utusan. May nakapagsabi na ba sa'yo na ang iyong mga mata ay tila nagkukwento ng isang pamilyar na lugar? Bago pa makasagot si Esperanza, mabilis na pumagitna si Thalassa. Ang kanyang katawan ay naging harang sa pagitan ng dalawa. Leandro, huwag mo nang pansinin ang katulong na yan. Masyado siyang mabagal magtrabaho at palaging lutang ang isip. Halika na sa garden. Doon tayo mag-usap tungkol sa ating kasal. Pinanood ni Esperanza ang pag-alis ng dalawa. Ang bawat tawa ni Thalassa ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang bango ng mamahaling pabango ni Thalassa ay unti-unting lumamon sa mahinang amoy ng jasmine na likas na nananalatay sa balat ni Esperanza. Sa gitna ng malawak at marangyang salas, naiwan siyang mag-isa. Hawak ang tray na wala ng laman. Tila ang kanyang sariling pag-asa na unti-unti ring nawawala. Tumalikod siya at naglakad patungo sa madilim na pasilyo ng kusina. Ngunit bago siya makalayo, narinig niya ang mahinang pag-uusap ni Imelda at Leonora sa kabilang panig ng silid. Leonora, kailangang maging mabilis ang kasalan. Ayaw nating may mga multo ng nakaraan na humarang sa swerte ng ating mga pamilya. Wika ni Imelda, ang kanyang boses ay puno ng mapanirang balak. Napahinto si Esperanza. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis sa kaba. Anong multo ang tinutukoy ni Imelda? At bakit tila may mas malalim pang lihim na nakabaon sa ilalim ng mga pundasyon ng mansyong ito? Habang ang ulan sa labas ay patuloy na nananalasa, isang katanungan ang naiwan sa isipan ni Esperanza. Isang katanungan na hindi niya matakasan. Hanggang kailan ko kayang panoorin ang sarili kong buhay na ninanakaw ng iba bago ako tuluyang maglaho sa dilim? Ang bango ng jasmine na nagmumula sa iyong balat ay tila isang sumpa. Esperanza, dahil kahit anong bango mo, ang amoy ng lupa at hirap ay hinding-hindi mabubura sa iyong pagkatao. Ang mga salitang yon ni Thalassa ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Esperanza habang maingat niyang minamasahe ang mga peligro sa sentido ni Doña Leonora. Sa loob ng marangyang silid na amoy lavender at mamahaling kandila, ang tanging maririnig ay ang mabagal at tila nahihirapang paghinga ng Donya. May matinding migraine ang matanda at sa lahat ng mga katulong sa mansyon, tanging ang mga kamay lang ni Esperanza ang nakakapagpatahimik sa sakit na nararamdaman nito. Isang matinding irony ang namumuo sa bawat haplos ni Esperanza. Nararamdaman niya ang init ng balat ng babaeng hindi niya alam ay siya palang nagluwal sa kanya sa mundong ito. Ang bawat galaw ng kanyang mga daliri ay puno ng pagkalinga. Isang likas na ugnayan na hindi maipaliwanag ng logic. Ang Donya, sa kabila ng pagiging masungit at malamig, ay tila humuhupa ang galit tuwing nararamdaman ang presensya ni Esperanza. Bakit tila pamilyar ang iyong haplos, Esperanza? Mahinang bulong ni Leonora, ang kanyang mga mata ay nananatiling pikit. Para akong dinadala sa isang panaginip na matagal ko nang kinalimutan. Isang gabing maulan, kung saan may nawala sa akin. Nanigas ang mga kamay ni Esperanza. Isang kakaibang kaba ang humaplos sa kanyang dibdib. Baka dahil lang po sa pagod ninyo, Doña Leonora, tugon niya sa isang mapagpakumbabang tono. Dahil sa init ng silid at sa pagod mula sa maghapong pagtatrabaho, dahan-dahang lumaylay ang balikat ng uniforme ni Esperanza. Hindi niya napansin na ang manipis na tela ay tuluyang nahulog. Inilalantad ang isang maliit, ngunit malinaw na marka sa kanyang balikat. Isang birthmark na hugis jasmine, puti at tila nagniningning sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Thalassa na may dalang baso ng gatas, ngunit bigla siyang napatigil sa gitna ng silid. Ang baso sa kanyang kamay ay nanginginig. Ang puting likido ay tila sumasayaw sa loob nito, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa balikat ni Esperanza. Ang mukha ni Thalassa ay biglang nawalan ng kulay. Naalala niya ang isang lumang litrato
na itinago ni Imelda, isang litrato ng tunay na anak ni Leonora na may ganoon ding marka. Ang takot ay gumapang sa kanyang sistema, isang takot na mas matindi pa sa anumang galit. Ang kanyang korona bilang tagapagmana ng mga Villacorta ay biglang nayanig. Anong ginagawa mo rito? Bulyaw ni Talasa. Ang kanyang boses ay puno ng histerya na agad nagpadilat sa mga mata ni Leonora. Lumabas ka, ngayon din. Ang lakas ng loob mong ipakita ang iyong maduming balat sa harap ni Mama. Nagmamadaling inayos ni Esperanza ang kanyang damit. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiya at gulat. Paumanhin po, Senyorita Talasa. Tinutulungan ko lang po si Doña Leonora sa kanyang migraine. Wala akong pakialam. Lumabas ka bago ko pa ipakain sa iyo ang lahat ng basahan dito sa mansyon. Sigaw ni Talasa habang mabilis na lumapit at itinulak si Esperanza patungo sa pinto. Nang makalabas si Esperanza, mabilis na hinarap ni Talasa ang kanyang ina. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang tunog ng sunod-sunod na mabibigat na yabag sa pasilyo ay nagpalingon sa kanya. Si Imelda, na tila laging nakabantay, ay mabilis na pumasok sa silid at isinara ang pinto ng marahas. Nakita mo ba? Hingal na tanong ni Talasa sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang markanay, ang Jasmine sa balikat niya. Siya ang tunay na anak. Diba? Paano kung makita yon ni Leonora? Paano kung malaman ni Leandro? Hinawakan ni Imelda ang magkabilang balikat ng kanyang anak. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat nito. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Huwag kang mawalan ng bait, Talasa. Walang makakaalam. Ang markang yon ay magiging mitya ng kanyang kamatayan, hindi ng iyong pagbagsak. Anong gagawin natin? Tanong ni Talasa. Habang sa labas ng bintana, ang mga sanga ng puno ng jasmine ay humahampas sa salamin dahil sa lakas ng hangin, tila mga kamay na pilit na kumakatok para sa katarungan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Imelda. Kailangang mawala ang markang yon. At kasama nito, kailangang maglaho ang babaeng nagmamay-ari nito bago pa magising ang alaala ni Leonora. Samantala, sa kusina, nakatayo si Esperanza sa harap ng isang maliit na salamin. Hinawakan niya ang kanyang balikat. Ang jasmine birthmark na sa buong buhay niya ay itinuring niyang isang simpleng dumi. Hindi niya alam na ang maliit na markang iyon ang magiging simula ng isang digmaang hindi niya inasahan. Isang digmaang susubok kung gaano kalalim ang kanyang pananampalataya sa gitna ng mga naglalakihang kasinungalingan. Sa kabilang dako ng mansyon, si Leandro ay nakatayo sa balkonahe, tinitingnan ang dilim ng gabi. Sa kanyang isipan, hindi ang mukha ni Talasa ang nakaukit, kundi ang mga mata ng katulong na nakita niya kanina. Mga matang tila may dalang bango ng jasmine sa gitna ng ulan. Bakit tila ang puso niya ay tumitibok para sa isang taong hindi niya dapat mahalin? At anong misteryo ang nakatago sa likod ng mga pader na ito na tila unti-unti nang nagbabasag? Nawawala ang aking kwintas, ang tanging alaala ng aking ina, nawawala sa loob mismo ng aking silid. Ang boses ni Doña Leonora ay pumailan lang sa buong mansyon, kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa kalangitan. Ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas sa dibdib ni Esperanza na nooy kasalukuyang nagpupunas ng mga muebles sa pasilyo. Ang kanyang mga kamay, na basang-basa pa mula sa paglilinis, ay biglang nanigas. Alam niya kung gaano kahalaga ang kwintas na yon. Isang antigong ginto na may disenyong bulaklak, ang tanging bagay na nag-uugnay sa Donya sa kanyang nakaraan. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumabas si Imelda mula sa silid ng Donya. Ang kanyang mukha ay balot ng kunwaring pag-aalala. Huwag po kayong mag-alala, Doña Leonora. Hahanapin natin ang kumuha niyan. Imposibleng mawala iyon ng mag-isa.
Siguradong may isang taong naging mapangahas na pumasok dito. Ipag-utos mo ang paghahalughog sa lahat ng gamit ng mga katulong. Utos ni Talasa na kakalabas lang din ng silid, ang kanyang mga mata ay pasimpleng sumulyap kay Esperanza na may halong mapait na tagumpay. Wala tayong ititira, kahit ang pinakamaliit na sulok ng kanilang mga silid. Hindi nagtagal, ang lahat ng mga katulong ay pinapila sa malawak na salas. Ang bawat isa ay nanginginig sa takot. Ngunit si Esperanza ang may pinakamabigat na pakiramdam. Sa gitna ng pila, nakita niya si Leandro na pababa ng hagdan. Ang kanyang mga kilay ay nakasalubong at bakas. Ang pagkalito sa nangyayari. Ang presensya ng lalaki ay lalong nagpabigat sa kaba ni Esperanza. Ayaw niyang makita siya nito sa ganitong sitwasyon. Isang pagbibintang na hindi pa man napatutunayan ay tila humuhusga na sa kanyang pagkatao. Magsimula tayo sa silid ni Esperanza. Malamig na wika ni Imelda. Siya ang huling nakitang lumabas sa silid ni Doña Leonora kaninang umaga nang bigyan niya ito ng masahe. Ang bawat hakbang ni Imelda patungo sa maliit at masikip na silid ni Esperanza ay tila mga tunog ng hatol sa isang bitayan. Sumunod ang lahat, kabilang si Leonora, na hawak-hawak ang kanyang dibdib, at si Leandro na nananatiling tahimik ngunit mapanuri ang mga mata. Pagpasok sa silid, mabilis na hinalughog ni Imelda ang maliit na cabinet ni Esperanza. Itinapon niya ang mga lumang damit na kupas na. Ang bawat piraso ng tela ay tila basura sa kanyang paningin. Hanggang sa marating niya ang ilalim ng isang lumang bag na gawa sa tila abaka. Ang tanging bag na dala ni Esperanza mula sa Davao. Sa isang marahas na pagbunot, may isang bagay na kumislap sa ilalim ng ilaw. Ang gintong kwintas ni Doña Leonora ay lumabas mula sa loob ng bag ni Esperanza. Nakapulupot sa isang piraso ng tuyong tinapay na itinago ng dalaga para sa kanyang merienda mamaya. Ito ba ang sinasabi mong wala kang kinalaman? Bulyaw ni Talasa habang mabilis na kinuha ang kwintas at ipinakita sa lahat. Magnanakaw. Napakawalang hiya mo, Esperanza. Matapos kang kupkupin at pakainin ni Mama, ito pa ang isusukli mo. Naramdaman ni Esperanza ang pag-ikot ng paligid. Ang kanyang tuhod ay nanginig hanggang sa tuluyan siyang napaluhod sa malamig na sahig. Ang kanyang paningin ay lumabo. Dahil sa mga luhang hindi niya mapigilan, hindi ko po yan kinuha. Hindi ko po alam kung paano napunta yan sa bag ko. Maniwala po kayo, Doña Leonora. Leandro. Tumingin si Esperanza kay Leandro. Nagbabaka sakaling makakita ng kahit katiting na tiwala sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay ang sakit at pag-aalinlangan. Ang lalaking minsang nagtanggol sa kanya ay tila unti-unti nang lumalayo sa kanyang abot tanaw. Nakakadismaya ka, Esperanza. Mahinang sabi ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Akala ko ay iba ka sa lahat. Akala ko ay may busilak kang puso na gaya ng nakilala ko noon. Leandro, huwag kang magpaloko sa mga luha ng babaeng yan, sabi ni Imelda habang dahan-dahang hinahawakan ang balikat ni Leonora. Ang mga taong galing sa putik, kahit anong linis mo, babalik at babalik sa kanilang maruming gawi. Hindi lang siya magnanakaw, isa siyang traidor. Lalong napahagulgol si Esperanza. Ang bawat salita ni Imelda ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Gusto niyang ipaliwanag na imposible niyang magawa iyon, na ang tanging yaman niya ay ang kanyang dangal, ngunit sa harap ng ebidensyang itinanim laban sa kanya, ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong sa gitna ng bagyo. Ipaalis siya sa mansyong ito. Ngayon din, sigaw ni Leonora, ang kanyang galit ay humalo sa lungkot. Huwag niyo nang hahayaang makatapak ang magnanakaw na ito sa aking pamamahay kailanman. Habang kinakaladkad si Esperanza palabas ng mansyon ng mga gwardiya, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa kanyang pait. Ang kanyang maliit na bag ay itinapon sa putikan, kasama ang kanyang mga pangarap at ang kanyang huling pag-asa.
Naiwan si Esperanza sa labas ng malaking gate, basang-basa, at nanginginig sa ginaw. Tumingin siya sa itaas ng mansyon kung saan nakita niya ang silid ni Leandro na sarado na ang mga bintana. Ang amoy ng jasmine na laging dala ng hangin ay tila napalitan ng amoy ng nabubulok na lupa. Paano ko lalabanan ang isang kasinungalingan na tila naging katotohanan na sa mata ng lahat? At kung ang lahat ay tinalikuran na ako, mayroon pa bang dahilan para magpatuloy ang isang pusong winasak na ng paulit-ulit? Bulok na basura ka na noon at ngayon ay tuluyan ka ng lalamunin ng uod sa loob ng rehas na ito. Huwag mong isipin na may magliligtas pa sa'yo dahil para sa pamilya Villacorta, ikaw ay isang bangungot na gusto na nilang kalimutan. Ang boses ni Imelda ay kasing lamig ng semento sa loob ng madilim at masikip na selda kung saan nakakulong si Esperanza. Nakatayo ang matanda sa labas ng mga rehas, ang kanyang mamahaling bestido ay tila isang malupit na paalala ng mundong pilit na itinaboy ang dalaga. Sa loob, nakaupo si Esperanza sa malamig na sahig. Ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa kanyang mga tuhod, habang ang kanyang katawan ay nanginginig hindi lang dahil sa ginaw, kundi dahil sa tindi ng kawalan ng katarungan. Ang bawat salita ni Imelda ay tila isang mitya na unti-unting tumatapos sa huling liwanag sa puso ni Esperanza. Kaninang umaga, nalaman niyang dinagdagan ni Natalasa ang sakdal laban sa kanya. Hindi na lang pagnanakaw, kundi pati na ang paninira sa mga dokumento ng kumpanya. Wala siyang pera, wala siyang kakilala, at ang tanging lalaking inasahan niyang makikinig sa kanyang paliwanag ay huling nakita niyang nakatalikod habang siya ay isinasakay sa sasakyan ng mga pulis. Namatay na si Aling Nena, Esperanza. Patuloy ni Imelda, ang kanyang mga labi ay gumuhit sa isang mapait na ngiti. Ang tanging kusinera na naniwala sa iyo, inatake sa puso dahil sa kahihiyang idinulot mo sa mansyon. Ngayon, wala ka ng kahit sino. Ikaw ay mag-isa sa mundong ito at dito ka na rin mabubulok. Naramdaman ni Esperanza ang paghinto ng kanyang mundo. Si Aling Nena ang naging pangalawang ina niya sa Maynila. Ang balitang ito ang huling pako sa krus na kanyang dinadala. Ang kanyang lalamunan ay nanikip. Ang bawat paghikbi ay tila isang kutsilyo na bumabaon sa kanyang baga. Hindi na siya makaiyak ng malakas. Ang kanyang mga luha ay tuyo na. Tila ang kanyang buong pagkatao ay unti-unti nang nagiging abo. Nang makaalis si Imelda, binalot ng katahimikan ng selda, isang katahimikan na kasing bigat ng isang sumpa. Ngunit hindi nagtagal. Isang kakaibang amoy ang humalo sa malansang hangin ng kulungan, amoy ng nasusunog na tela at plastik. Ang dahan-dahang pag-init ng paligid ay hindi nagmula sa sikat ng araw, kundi sa isang mapanirang liwanag na nagmumula sa dulo ng pasilyo. Ang usok ay nagsimulang gumapang sa sahig, tila mga maitim na daliri na pilit na sumasakal kay Esperanza. Ang mga sigaw ng ibang mga bilanggo at ang tunog ng mga pintong bakal na pilit na binubuksan ay naging isang nakatutulig na ingay. Ang apoy ay mabilis na kumalat. Ang mga dila nito ay kulay kahel at pula. Nilalamon ang lahat ng madadaanan. Isang assassination attempt na itinago sa anyo ng isang aksidente. Isang plano ni Natalasa para tuluyan ng patahimikin ang katotohanan. Napahiga si Esperanza sa sahig, ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabot dahil sa kakakulangan ng hangin. Ang init ay kasing tindi ng impyerno. Tila ang kanyang balat ay unti-unti nang natutupok. Sa gitna ng kanyang paghihingalo, isang huling imahe ang pumasok sa kanyang isipan, ang jasmine birthmark sa kanyang balikat na tila nagniningning sa gitna ng usok. Diyos ko, kung ito na po ang dulo, tanggapin niyo na po ako. Bulong niya, habang ang kanyang mga mata ay dahan-dahan nang pumipikit. Ngunit sa gitna ng nagngangalit na apoy, isang anino ang lumitaw. Isang lalaking nakasuot ng itim. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng maskara, ngunit ang kanyang mga mata
ay puno ng determinasyon. Ang tunog ng pagbagsak ng rehas na bakal ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Kasunod ang marahas na paghatak sa katawan ni Esperanza mula sa mainit na sahig. Naramdaman ni Esperanza ang pagbuhat sa kanya ng malalakas na braso. Ang huling narinig niya bago siya tuluyang mawalan ng malay ay ang boses ng isang lalaki, malalim at puno ng misteryo. Hindi ka mamatay dito, Esperanza, dahil ang mga Villacorta ay kailangang magbayad sa lahat ng kinuha nila sa atin. Nang muling magdilim ang lahat, isang katanungan ang naiwan sa hangin. Sino ang lalaking ito na naglakas loob na sagipin siya mula sa kamatayan? At sa paggising ni Esperanza, magiging pareho pa rin ba ang babaeng minsang naniwala sa kabutihan? O tuluyan na siyang lalamunin ng apoy ng paghihiganti? Nagising ka na rin sa wakas. Akala ko ay tuluyan ka ng tinangay ng usok at apoy mula sa impyernong yon. Ang boses na yon ay hindi kasing talim ng bulyaw ni Talasa at hindi rin kasing lamig ng hatol ni Doña Leonora. Ito ay isang boses na malalim, baritono at may dalang awtoridad na tila nagmumula sa isang taong sanay mag-utos ngunit marunong ding makinig. Dahan-dahang imulat ni Esperanza ang kanyang mga mata, ngunit agad din siyang napapikit dahil sa puting liwanag na tumama sa kanyang paningin. Ang paligid ay hindi amoy kalawang at dumi. Sa halip, ang nanunuot sa kanyang ilong ay ang amoy ng malinis na lino at isang pamilyar na bango ng mga halamang gamot. Naramdaman ni Esperanza ang malalambot na unan sa kanyang likuran, isang karangyaan na matagal na niyang nakalimutan sa loob ng selda. Ngunit sa bawat bahagyang galaw ng kanyang katawan, isang matinding hapdi ang gumuguhit sa kanyang likuran at balikat. Tila ang dila ng apoy ay nananatili pa rin sa kanyang balat. Ang kanyang mga kamay ay balot ng puting benda at ang bawat pintig ng kanyang puso ay may kasamang kirot na nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya. Huwag kang piliting bumangon. Ang iyong mga sugat ay malalim pa at ang iyong baga ay puno pa ng abo. Muling wika ng lalaki. Nang tuluyan ng masanay ang kanyang paningin, nakita ni Esperanza ang isang lalaking nakatayo malapit sa bintana. Si Dr. Aris, ang kanyang hitsura ay kagalang-galang. May mga hibla na ng puti sa kanyang buhok na nagbibigay sa kanya ng anyo ng isang taong marami ng pinagdaanan. Ang kanyang mga mata, sa kabila ng salamin, ay tila nakakabasa ng lihim ng kaluluwa. Sino? Sino po kayo? Bakit niyo ako iniligtas? Mahinang tanong ni Esperanza. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na bulong. Lumapit ang doktor at dahan-dahang sinuri ang swero sa kamay ng dalaga. Ako si Dr. Aris at iniligtas kita dahil hindi pa panahon para maging abo ang katotohanan. Ang pamilya Villacorta. Sa tingin nila ay tapos na ang lahat. Sa mga balita ngayong umaga, isa ka na sa mga bangkay na hindi na makikilala sa sunog sa kulungan. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa batok ni Esperanza. Patay na siya sa paningin ng mundo. Patay na siya sa paningin ni Doña Leonora. At higit sa lahat, kay Leandro. Ang huling taling nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan ay tuluyan ng naputol sa pinakamarahas na paraan. Patay na ako. Ulit ni Esperanza, habang ang mga luha ay muling nagsimulang gumapang sa kanyang pisngi. Wala na akong babalikan. Wala na akong pangalan. Wala na akong dangal. Mali ka, Esperanza, mariing sabi ni Aris habang tinititigan siya ng diretso sa mga mata. Ang pagiging patay mo sa kanilang paningin ay ang pinakamalaking regalong natanggap mo. Ito ang iyong pagkakataon para muling isilang, hindi bilang isang katulong na laging yumuyuko, kundi bilang isang babaeng marunong lumaban. Sa mga sumunod na linggo, ang maliit na klinika ni Aris sa isang tago at tahimik na probinsya ay naging saksi sa dahan-dahang paghilom ni Esperanza. Hindi lang ang kanyang mga sugat sa balat ang ginamot ni Aris, kundi pati na ang kanyang nadurog na pagkatao. Ginamit ni Aris ang kanyang kaalaman sa medisina
at ang mga katutubong pamamaraan ng paggamot na tila may mahika. Ang bawat pahid ng langis sa kanyang mga peklat ay tila paghaplos sa kanyang mga pait na alaala. Sa mga gabing hindi makatulog si Esperanza, pinagmamasdan niya ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga kalyo ng pagiging utusan. Ang kanyang balat ay tila nagiging mas makinis, mas maputi, at mas nagniningning. Isang epekto ng mga espesyal na gamot at nutrisyon na ibinibigay sa kanya ni Aris. Ngunit sa ilalim ng bagong anyong ito, ang jasmine birthmark sa kanyang balikat ay nananatiling nandoon, tila isang selyo na hindi mabubura kailanman. Bakit niyo po ito ginagawa para sa akin? Tanong ni Esperanza isang hapon habang sila ay nasa hardin. Ano pong kapalit nito? Tumingin si Aris sa malayo. Ang kanyang mukha ay nabalutan ng lungkot. Dahil ang pamilya Villacorta ay may utang din sa akin, Esperanza. Isang utang na dugo at katarungan. Ang tatay mo sa Davao. Bago siya pumanaw, ay naging pasyente ko rin. At ang huling hiling niya ay ang protektahan kita mula sa mga taong kumuha sa lahat ng sayo. Nagulat si Esperanza. Hindi niya akalain na ang kanyang ama-aman ay may ganoon kalalim na koneksyon sa taong ito. Ang lahat ay tila itinakda ng tadhana, isang masalimuot na disenyo kung saan ang bawat piraso ay nagsisimula ng magtagpo. Handa ka na bang makita ang iyong sarili? Tanong ni Aris pagkalipas ng ilang buwan. Dahan-dahang tumayo si Esperanza at lumapit sa isang malaking salamin na natatakpan ng puting tela. Nang hilaan ni Aris ang tela, ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila hudyat ng isang bagong simula. Napasinghap si Esperanza. Ang babaeng nakatingin sa kanya mula sa salamin ay hindi ang marusing na katulong na laging may takot sa mga mata. Ang babaeng nasa harap niya ay may tindig ng isang reyna. Ang balat ay tila porselana at ang mga mata ay may kislap ng talino at determinasyon. Ang kanyang buhok ay mahaba at makintab at ang bawat anggulo ng kanyang mukha ay tila sining na nililok ng pagtitiis. Si Esperanza ay namatay na sa apoy. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Ngunit ang babaeng ito ang tatapos sa lahat ng sinimulan ni Natalasa. Mula ngayon ikaw na si Esmeralda, wika ni Aris, isang matagumpay na investor mula sa ibang bansa. Isang babaeng kailangan ng mga Villacorta para iligtas ang kanilang bumabagsak na kumpanya. Papasok ka sa kanilang buhay hindi bilang isang biktima, kundi bilang kanilang kaligtasan na siya ring magiging mitya ng kanilang pagbagsak. O isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Esperanza, o ngayon ay si Esmeralda. Ang bango ng jasmine na dati ay simbolo ng kanyang kahinaan ay tila naging bango na ng isang matamis na paghihiganti. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, isang balita ang dumating na nagpayanig sa kanyang bagong tatag na puso. Ang kasal ni Leandro at Talasa ay gaganapin na sa susunod na buwan. At ang mas malala, si Doña Leonora ay kasalukuyang naghihingalo dahil sa isang misteryosong karamdaman. Dahan-dahang hinawakan ni Esmeralda ang kanyang dibdib. Ang pag-ibig ba ay mas malakas kaysa sa galit? At kaya ba niyang panoorin ang kanyang sariling ina na mamatay sa kamay ng mga taong nagpanggap na pamilya nito? Habang ang araw ay lumulubog sa abot-tanaw, isang katanungan ang naiwan sa isipan ni Esmeralda. Sa pagbabalik ko sa mansyong yon, sino ang unang luluhod? Ang mga taong nagnakaw ng aking buhay? O ang aking sariling puso na tila tumitibok pa rin para sa lalaking naniwala sa aking pagkakasala? Kailangan natin ang puhunan ng babaeng ito. Kung hindi, Leandro, bukas na bukas din ay mawawala sa atin ang mansyon at ang lahat ng negosyong itinayo ng iyong ama. Huwag mong pairalin ang iyong pride ngayon. Ang boses ni Imelda ay puno ng desperasyon habang naglalakad sila patungo sa engrandeng silid ng pagpupulong sa loob ng Villacorta Shipping Lines. Ang kumpanya na dati ay tinitingala sa buong bansa
ay tila isang higanting sugatan na dahan-dahang nauubusan ng dugo. Ang mga maling desisyon ni Thalassa at ang nakatagong paglustay ng pera ni Imelda ay unti-unting sumisira sa pundasyon ng kanilang yaman. Nakatayo si Leandro malapit sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang coat. Ang kanyang mukha ay mas payat ngayon at ang kanyang mga mata ay tila laging may hinahanap sa malayo. Isang bagay na hindi niya matagpuan mula ng gabing mabalitaan niyang nasunog ang kulungan kung saan naroon si Esperanza. Sa loob ng ilang buwan, ang bawat amoy ng ulan ay nagdadala sa kanya ng pagsisisi na hindi niya maipaliwanag. Nandyan na siya, bulong ni Thalassa, habang mabilis na inaayos ang kanyang buhok at ang kanyang mamahaling alahas. Sabi nila, siya ang pinakamayaman at pinakamisteryosong investor mula sa Singapore, si Miss Esmeralda Santos. Ang tunog ng pagbubukas ng pinto ay hindi sinabayan ng anumang ingay ng sapatos sa makapal na alpombra, ngunit ang hangin sa loob ng silid ay biglang nagbago. Pumasok ang isang babaeng balot ng awtoridad. Nakasuot siya ng isang emerald green na business suit na tila lalong nagpatingkad sa kanyang porselanang balat. Ang kanyang buhok ay maingat na nakastyle. Inilalantad ang kanyang mahabang leeg na walang anumang bahid ng peklat. Sa bawat hakbang ni Esmeralda, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling kasing tigas ng marmol. Ang bawat sulok ng opisina na ito ay nagpapaalala sa kanya ng panahon na siya ay pumasok dito para lamang magdala ng kape kung saan siya ay tiningnan na parang isang basahan. "Good morning," wika ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim na tila humihiwa sa katahimikan. "I hope I didn't keep you waiting." Napanganga si Thalassa sa ganda ng babaeng nasa harap niya. May kung anong pamilyar sa mga mata nito, ngunit ang aura ng kapangyarihan at yaman na dala ni Esmeralda ay sapat na para burahin ang anumang hinala. "Welcome, Miss Esmeralda. It's an honor to finally meet the savior of our company." Lumapit si Leandro para makipagkamay. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga palad, ang tunog ng paligid ay tila naglaho para sa kanilang dalawa. Naramdaman ni Leandro ang isang pamilyar na kuryente, isang pakiramdam na tila pilit na humihila sa kanyang gunita pabalik sa isang kagubatan sa Davao. Ang balat ni Esmeralda ay malambot, ngunit ang kanyang hawak ay matatag, isang hawak ng taong hindi na muling magpapatinag. "Mr. Villacorta," tipid na sabi ni Esmeralda. Habang dahan-dahang "Mr. Villacorta?" tipid na sabi ni Esmeralda. Habang dahan-dahang binibitawan ang kamay ng lalaki. Ang bawat segundo ng kanilang pagdadaiti ay tila isang taon ng pagtitiis na dumaan sa kanyang sistema. "I hope your reputation precedes the actual state of your company. Balita ko ay kailangan ninyo ng matinding pagsasaayos." Napalunok si Leandro. May kung ano sa lamig ng boses ng babaeng ito na tila humahaplos sa kanyang budhi. Umupo sila sa paligid ng mahabang lamesang gawa sa mahogany. Ang kintab nito ay tila sumasalamin sa mga huwad ng ngiti ni Thalassa at Imelda. "Miss Esmeralda, huwag kang mag-alala." Sabat ni Thalassa, ang kanyang boses ay puno ng pilit na tamis. Ang Villacorta Shipping ay isang matatag na institusyon. "We just had some minor setbacks. Pero sa tulong ng iyong investment, we will be back on top in no time." Tumingin si Esmeralda ng diretso sa mga mata ni Thalassa. Nakita niya ang insecurity na nakatago sa ilalim ng makapal na makeup nito. "Minor setbacks? Ang pagkawala ng halos 40% ng inyong market share sa loob ng 6 na buwan ay hindi minor, Miss Villacorta. It's a disaster." Nanahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na paghinga ni Imelda. Hindi sila sanay na kinakausap ng ganoon, ng diretso, ng walang takot, at may halong pangmamaliit. "Direct to the point,
I like that. Wika ni Leandro bagaman ang kanyang isipan ay abala sa pag-aanalisa sa bawat galaw ni Esmeralda. Ang paraan ng paghawak nito sa ballpen, ang pag-ayos ng kanyang buhok, ang paraan ng kanyang pag-upo. Lahat ay tila mga piraso ng isang puzzle na pilit niyang binubuo sa kanyang utak. So ano ang iyong mga kondisyon? Inilabas ni Esmeralda ang isang folder mula sa kanyang mamahaling bag. Una, gusto kong magkaroon ng ganap na access sa lahat ng financial records ng pamilya, hindi lang ng kumpanya. Pangalawa, nais kong bumisita sa inyong mansyon. Gusto kong makita kung paano pinapatakbo ang tahanan ng mga taong pakikipagsosyo ko. Ang kultura ng pamilya ay sumasalamin sa kultura ng negosyo. Bahagyang nagkatinginan sina Imelda at Talasa. Ang pagpasok ng isang estranghero sa kanilang mansyon ay isang panganib, lalo na't naroon pa rin ang naghihingalong si Leonora. Of course, Miss Esmeralda, you are more than welcome sa aming home. Mabilis na sagot ni Imelda, natatakot na baka bawiin ng investor ang alok nito. Actually, we have a dinner party this weekend para sa darating na kasal ni Leandro at Talasa. It would be an honor kung makakarating ka. Naramdaman ni Esmeralda ang paninikip ng kanyang dibdib sa pagbanggit ng kasal, ngunit nanatiling blanko ang kanyang mukha. I'll be there! Habang nagliligpit ng gamit, hindi napansin ni Esmeralda na ang dulo ng kanyang scarf ay sumabit sa gilid ng upuan, bahagyang naurong ang tela sa kanyang leeg. Isang maliit na bahagi ng kanyang balikat ang nalantad. Mabilis na kumilos si Leandro para tulungan siya. Ngunit nang mapadako ang kanyang tingin sa balikat ng babae, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Wala siyang nakitang marka dahil maingat itong natatakpan ng makapal na concealer na gawa ni Aris, ngunit ang amoy na humahalimuyak mula sa balat ni Esmeralda ay hindi amoy ng mamahaling pabango na Frances. Ito ay ang amoy ng sariwang jasmine pagkatapos ng ulan. Miss Esmeralda, tawag ni Leandro. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon nang makarating sila sa pintuan. May itatanong lang ako. Personal na tanong. Tumigil si Esmeralda ngunit hindi lumingon. Ano yon, Mr. Villacorta? Nakahunta ka na ba? Sa Davao? Ramdam ni Esmeralda ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat hibla ng kanyang lakas ay ginamit niya para hindi mangginig ang kanyang boses. Marami na akong napuntahang lugar, Mr. Villacorta. But I don't think my travel history is part of our business deal. See you at the dinner. Naglakad palabas si Esmeralda. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila mga hakbang ng isang sundalo patungo sa digmaan. Nang makapasok siya sa kanyang sasakyan, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang manibela. Konting tiis na lang, Esperanza, bulong niya sa sarili habang tumitingin sa salamin. Hayaan mo silang mabulag sa yaman mo hanggang sa wala na silang makitang daan palabas. Sa loob ng opisina, nanatiling nakatayo si Leandro sa bintana, pinapanood ang pag-alis ng sasakyan ni Esmeralda. Sa kanyang palad, hawak niya ang tunay na pilak na butones na ibinigay sa kanya ni Miss E noong nakaraang gabi nang hindi niya namamalayan. Isang malaking katanungan ang bumabagabag sa kanya. Bakit ang babaeng dapat ay patay na sa apoy ay tila nagbabalik sa anyo ng isang reynang puno ng galit? At bakit ang amoy ng jasmine ay tila mas lalong nagiging matapang sa bawat sandaling sinusubukan niyang kalimutan ang nakaraan pa? Ang bawat baitang ng hagdanang ito ay tila mga alaala ng aking pagluha. At ang bawat kislap ng chandelier sa itaas ay tila mga matang nangungutya sa aking kahapon. Sa pagpasok ni Esmeralda sa mansyong Villacorta, ang hangin ay tila bumigat, puno ng amoy ng mamahaling insenso at ang pilit na bango ng mga bulaklak na ginagamit upang itago ang amoy ng pagkabulok, hindi ng gusali, kundi ng mga kaluluwang naninirahan sa loob nito. Nakasuot siya ng isang mahabang itim na gown na gawa sa seda. Ang bawat kislap ng mga diamante sa kanyang leeg
ay tila mga talsik ng yelo na nagpapaalala sa lahat ng kanyang bagong kapangyarihan. Sinalubong siya ni na Imelda at Thalassa na may mga ngiting kasing peke ng kanilang mga alahas. Miss Esmeralda, napakaganda ninyo ngayong gabi. Ang mansyong ito ay lalong nagliwanag sa inyong pagdating. Wika ni Imelda, ang kanyang boses ay tila pulot na may nakatagong lason. Salamat, tipid na tugon ni Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay hindi tumigil sa mga dekorasyon. Sa halip, ang kanyang paningin ay dumako sa dulo ng pasilyo, patungo sa silid kung saan alam niyang nakahiga ang naghihingalong si Doña Leonora. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tawag ng dugo, isang kurot sa kanyang dibdib na nagpapaalala sa kanya na ang babaeng nagtaboy sa kanya noon ay ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Habang nagaganap ang dinner party, ang tawanan ni Thalassa at ang pagmamayabang ni Imelda tungkol sa darating na kasal ay tila mga ingay lamang sa background. Hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni Esmeralda ang paraan ng pag-abot ni Imelda ng isang baso ng gamot sa isang katulong upang dalhin sa itaas. May kung anong dilim sa mga mata ng matandang babae na nagpataas ng balahibo ni Esmeralda. Miss Esmeralda, mukhang malalim ang inyong iniisip. Puna ni Leandro. Nakaupo siya sa tapat ng dalaga. Ang kanyang titig ay tila isang mitya na dahan-dahang sumusubok na pasabugin ang kanyang balat kayo. Hindi niyo ba nagustuhan ang pagkain? O baka naman may naaalala kayo sa bahay na ito? Uminom si Esmeralda ng alak. Ang lamig nito ay hindi sapat para palamigin ang apoy sa kanyang loob. I was just thinking about your mother, Mr. Villacorta. Sabi niyo ay may sakit siya. Bilang inyong magiging partner sa negosyo, I think it's only right na bisitahin ko ang matriarch ng pamilyang ito. After all, her legacy is what we are trying to save. Nagkatinginan sina Imelda at Thalassa. Oh, Miss Esmeralda, baka maabala lang kayo. She's not in her best state right now. Baka matakot lang kayo sa hitsura niya. Mabilis na sabat ni Thalassa, ang kanyang boses ay may halong nerbiyos. I am not easily scared, Miss Villacorta. Malamig na sagot ni Esmeralda habang dahan-dahang tumatayo. In fact, I've seen things far more terrifying than a sick woman. Leandro, will you lead the way? Walang nagawa si Leandro kundi samahan si Esmeralda sa itaas. Ang bawat hakbang patungo sa silid ni Leonora ay tila pagbabalik sa isang masamang panaginip. Pagbukas ng pinto, ang amoy ng gamot at ang tunog ng mahinang paghinga ay bumalot sa kanila. Nakita ni Esmeralda ang kanyang ina, ang dating makapangyarihang Doña Leonora, na ngayon ay tila isang tuyong dahon, maputla at halos hindi na makilala. Lumapit si Esmeralda sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Nang hawakan niya ang malamig na kamay ni Leonora, tila may kuryenteng gumuhit sa kanyang buong pagkatao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dahan-dahang iminulat ni Leonora ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Esmeralda, ang kanyang mga labi ay nanginig. Jasmine! Mahinang bulong ni Leonora, ang kanyang boses ay tila isang hangin na nagmumula sa kailaliman ng kanyang alaala. Nanigas si Esmeralda. Ang pangalang iyon ay hindi lang tumutukoy sa bango. Iyon ang pangalang ibinigay ni Leonora sa kanyang anak na nawala noong gabing baobong. Sa likod nila, nakita ni Esmeralda sa refleksyon ng salamin ang mukha ni Imelda na nakatayo sa pinto. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding galit at takot. Mabilis na lumapit si Imelda at hinawakan ang braso ni Esmeralda. Miss Esmeralda, I think it's time to leave. Nagdedeliryo na ang Donya. Masyado na siyang maraming nainom na gamot. Ngunit bago pa makaalis si Esmeralda, napansin niya ang isang maliit na bote sa tabi ng kama. Isang bote na may kakaibang kulay ng likido. Ang gamot na ipinapainom ni Imelda. Sa isang mabilis na galaw, gamit ang kanyang scarf, pasimpleng nahulog ni Esmeralda ang bote sa loob ng kanyang bag
nang hindi napapansin ng sinuman, maliban sa mapanuring titig ni Leandro na nananatiling nakatuon sa bawat galaw niya. Nang makalabas sila ng silid, hinarap ni Leandro si Esmeralda sa madilim na pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay humarang sa pader. Kinukulong ang dalaga sa pagitan ng kanyang mga braso. Ang kanilang mga hininga ay nagtatagpo, puno ng tensyon at mga lihim na hindi masabi. Sino ka ba talaga? Mahinang tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng pait at kuryosidad. Ang paraan ng paghawak mo sa kamay ng nanay ko. Ang paraan ng pagtingin mo sa mansyong ito. It's not the look of an investor. It's the look of someone who's mourning for something she lost. Tumingin ng diretso si Esmeralda sa mga mata ni Leandro. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa sakit at pag-ibig. Sometimes, Mr. Villacorta, we lose things because we are too blind to see what's right in front of us. Bukas, pag-usapan natin ang kontrata. For now, I've seen enough. Naglakad palabas si Esmeralda. Iniwan si Leandro na nakatayo sa dilim. Hawak ang kanyang dibdib na tila may kung anong kulang. Pagdating sa kanyang sasakyan, binuksan ni Esmeralda ang kanyang bag at kinuha ang bote ng gamot. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa galit. Nilalaso nila ang sarili kong ina. Bulong niya sa sarili habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa windshield, tila mga luha ng langit. Isang malakas na katok sa bintana ng kanyang sasakyan ang nagpagulat sa kanya. Nang ibaba niya ang salamin, nakita niya ang isang matandang babae na nakatago sa ilalim ng kapote, ang piping si Aling Rosa, ang dating katulong na nakakilala sa kanya noon. Ang matanda ay tila may gustong sabihin. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumagalaw, itinuturo ang itaas na bahagi ng mansyon kung saan naroon ang silid ni Imelda. Rosa, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Esmeralda. Ang matanda ay kumuha ng isang gusot na papel mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Esmeralda. Bago pa makapagtanong uli ang dalaga, mabilis na naglaho ang matanda sa dilim ng ulan. Binuksan ni Esmeralda ang papel. Doon, sa nanginginig na sulat kamay, nakasulat ang isang katotohanang mas mabigat pa kaysa sa inaasahan niya. Nakalagay sa liham, hindi lang ikaw ang biktima. Ang tunay na anak ni Imelda ay hindi si Talaisa. May nangyaring madilim na lihim sa nakaraan. Pinalitan niya ang sarili niyang anak para mailagay ka sa kanyang plano. Nanlaki ang mga mata ni Esmeralda. Parang biglang nanlamig ang kanyang buong katawan habang pilit niyang inuunawa ang kahulugan ng mga salitang nasa harap niya. Kung si Talasa ay hindi anak ni Imelda, sino siya? At gaano kalalim ang hukay na hinukay ni Imelda para sa kanilang lahat? Pumatay ang isang ina ng sariling anak para lamang sa ginto at kapangyarihan. Anong klaseng demonyo ang nagtatago sa balat ni Imelda? Ang tanong na yon ay tila isang malupit na sumpa na paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Esmeralda habang mabilis niyang pinapatakbo ang kanyang sasakyan palayo sa mansyon. Ang papel na galing kay Aling Rosa ay mahigpit niyang hinahawakan. Ang bawat kanto nito ay nayuyupi sa tindi ng kanyang panginginig. Ang ulan sa labas ay tila galit na humahampas sa mga bintana, ngunit mas mabigat ang bagyong kumukulo sa loob ng kanyang dibdib. Hindi niya inakalang ang lihim na kinakaharap niya ay mas malalim pa kaysa sa simpleng pagpapalit ng mga sanggol. Kung totoo ang sinasabi ng liham, si Imelda ay hindi lamang nagnakaw ng kapalaran ng iba. May ginawa siyang napakadilim na bagay para lamang maabot ang kanyang ambisyon. Sa isip ni Esmeralda, unti-unting nabubuo ang isang nakakatakot na larawan ng nakaraan. Kung tama ang lahat ng pahiwatig, may isang buhay na isinakripisyo at isang katotohanang matagal na itinago sa likod ng katahimikan. Ang bawat alaala ni Esmeralda tungkol sa kabaitan ni Imelda noong siya ay bata pa ay tila mga abo na tinangay ng hangin. Iniiwan ang mapait na lasa ng katotohanan. Agad na dumiretso si Esmeralda sa klinika ni Dr. Aris.
Ang tunog ng kanyang mabilis na paglalakad sa pasilyo ay tila mga tibok ng pusong nagmamadali. Nang makita siya ng doktor, agad itong tumayo mula sa kanyang mesa. Bakas ang pag-aalala sa mukha nang makita ang maputlang hitsura ng dalaga. Aris, kailangan mong suriin ito. Hingal na sabi ni Esmeralda habang inilalapag ang bote ng gamot at ang sulat ni Rosa sa mesa. Sinasakal nila ang nanay ko sa pamamagitan ng gamot na ito. At ang sulat na yan, Aris, hindi ko na alam kung sino ang kalaban ko. Maingat na kinuha ni Aris ang bote. Ang kanyang mga mata ay naningkit habang tinitingnan ang likido sa ilalim ng ilaw. Ang gamot na ito ay hindi para sa puso, Esmeralda. Ito ay isang uri ng sedative na dahan-dahang nagpapahina sa nervous system. Sa madaling salita, pinapatulog nito ang katawan hanggang sa hindi na kayang huminga ng pasyente ng mag-isa. Isang dahan-dahang pagpatay na mukhang natural na kamatayan. Napaupo si Esmeralda. Ang kanyang mga kamay ay tumakip sa kanyang mukha. Ang bawat hininga niya ay may kasamang sakit. Kailangan nating iligtas si Doña Leonora. Hindi ko mapapayagang mamatay siya sa kamay ng babaeng yon. Mag-ingat ka, babala ni Aris habang binabasa ang sulat ni Rosa. Kung totoo ang nakasulat dito, si Thalassa ay hindi anak ni Imelda. Ibig sabihin, may isa pang lihim na nakatago. Si Thalassa ay maaring biktima rin, o baka naman ay kahabwat na hindi alam ang tunay niyang pinagmulan. Ang tanging paraan para malaman ng lahat ay mahanap si Aling Rosa at pilitin siyang magsalita. Kinabukasan, sa opisina ng Villacorta Shipping, pumasok si Esmeralda na may dalang bagong plano. Ngunit hindi niya inaasahan na sasalubungin siya ni Thalassa sa lobby. Ang mukha ng dalaga ay puno ng pagmamayabang. Suot ang kanyang engagement ring na tila isang tropeyo. Miss Esmeralda, I heard you visited my mother's room last night. Bungad ni Thalassa. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Huwag mong isipin na dahil investor ka, ay pwede ka nang makialam sa pamilya namin. You are just here for the money, remember? Huwag kang magpanggap na may malasakit ka sa isang matandang malapit ng mamatay. Tumingin ng matalim si Esmeralda kay Thalassa. Nakita niya ang isang babaeng lumaki sa kasinungalingan, isang reynang nakaupo sa tronong gawa sa buhangin. Alam mo, Miss Villacorta, ang yaman ay pwedeng mawala sa isang iglap, pero ang dangal at ang katotohanan, hinding-hindi mo mabibili. I hope you're ready for the consequences of your family's actions. Are you threatening me? Halakak ni Thalassa, isang tunog na kasing pangit ng kanyang ugali. Sino ka ba sa akala mo? You're just a mysterious woman with a lot of cash. But in this city, the Villacorta name is law. Bago pa makasagot si Esmeralda, bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Leandro. Nakita niya ang tensyon sa pagitan ng dalawa. May problema ba rito? Wala, Leandro. Mabilis na sagot ni Thalassa habang kumakapit sa braso ng lalaki. Itong si Miss Esmeralda. Masyadong maraming sinasabi tungkol sa pamilya natin. I think she's overstepping her boundaries. Tumingin si Leandro kay Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong. Tila may gustong sabihin ngunit napipigilan ng presensya ni Thalassa. Miss Esmeralda, may meeting tayo sa boardroom. Let's go. Sa loob ng boardroom habang nag-uusap tungkol sa mga numero, hindi mapakali si Esmeralda. Sa ilalim ng lamesa, naramdaman niya ang pagpalo ng kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Nasa kamay ko ang matandang piping si Rosa. Kung gusto mo siyang makitang buhay, pumunta ka sa lumang bodega sa Pier 4 ngayong gabi. Mag-isa ka lang. Naramdaman ni Esmeralda ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga daliri ay nanigas sa ibabaw ng folder. Tumingin siya kay Leandro. At sa pagkakataong ito, nakita ni Leandro ang takot sa mga mata ng babaeng akala niya ay gawa sa bato. Excuse me, I need to go, biglang sabi ni Esmeralda habang mabilis na nagliligpit ng gamit. Miss Esmeralda, hindi pa tapos ang meeting.
Sigaw ni Talasa, ngunit hindi na siya pinakinggan ng dalaga. Mabilis na lumabas si Esmeralda, ngunit hindi niya napansin na sumunod sa kanya si Leandro. Sa parking lot, bago pa siya makapasok sa sasakyan, hinawakan ni Leandro ang kanyang braso. Ang hawak nito ay mahigpit, ngunit may kasamang pag-aalaga. Saan ka pupunta? I saw your face, Esmeralda. You're terrified. Ano ang nangyayari? Tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Leandro, bitawan mo ako. Wala kang kinalaman dito. Pilit na kumakawala si Esmeralda. May kinalaman ako dahil ang babaeng kaharap ko ngayon ay hindi si Esmeralda Santos, mariing sabi ni Leandro. Gusto kong malaman ang totoo. Bakit ka ba talaga bumalik? At sino ang nagbabanta sa'yo? Sa gitna ng sikat ng araw na tila nakikipag-agawan sa mga ulap, nagkatitigan ang dalawa. Ang amoy ng jasmine mula kay Esmeralda ay humalo sa amoy ng dagat mula sa malapit na pier. Isang katanungan ang pilit na kumakawala sa puso ni Esmeralda. Sasabihin ko ba ang totoo sa lalaking minsang tumalikod sa akin o itataya ko ang buhay ko para sa isang katotohanang baka pumatay sa aming lahat? Leandro, kung gusto mong makatulong, huwag kang magtatanong. Sumunod ka lang sa akin. Sa wakas, ay sabi ni Esmeralda. Ngunit hindi nila alam, sa di kalayuan, nakamasid si Imelda sa loob ng kanyang itim na sasakyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Akala niyo ba ay ganoon kadali ang lahat? Kung kailangang dumanak ang dugo para manatili ang aking anak sa pwesto, gagawin ko. Isang malakas na busina ang bumasag sa katahimikan ng parking lot, hudyat ng simula ng isang gabi na magbabago sa kapalaran ng lahat. Ang buhay ni Aling Rosa ay nakataya at kasama nito ang huling ebidensya ng tunay na pagkakakilanlan ni Esperanza. Dito mamamatay ang huling saksi sa iyong nakaraan at kasama niyang malilibing ang lahat ng pangarap mong mabawi. Ang buhay na kailanman ay hindi naging sayo. Ang boses na yon ay hindi nagmula sa isang tao, kundi tila isang babala na nagmula sa kailaliman ng madilim at kinalawang na bodega sa Pier 4. Ang amoy ng dagat na humahalo sa amoy ng nabubulok na kahoy at langis ay naging masangsang sa ilong ni Esmeralda. Ang bawat hakbang niya sa loob ng bodega ay naglilikha ng mahinang tunog sa semento. Isang tunog na tila nagbibilang ng bawat sandaling nalalabi para sa buhay ni Aling Rosa. Sa kabila ng dilim, tanging ang liwanag ng isang bumbilyang pabalit-balik ang ayos ang nagbibigay ng anyo sa paligid, lumilikha ng mga mahahabang anino na tila mga halimaw na naghihintay sa bawat sulok. Sa tabi niya, nararamdaman niya ang init ng katawan ni Leandro. Mahigpit ang hawak ng lalaki sa kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa paligid. Hindi na ito ang Leandro na bulag sa katotohanan. Ito ay isang lalaking handang harapin ang anumang panganib para sa babaeng unti-unti na niyang kinikilala. Ang bawat paghinga ni Leandro ay mabigat, puno ng tensyon, at ang hindi maipaliwanag na takot na baka sa gabi ring ito ay tuluyan ng maglaho ang pagkakataon niyang humingi ng tawad. Esmeralda, manatili ka sa likod ko. Mahinang utos ni Leandro. Ang kanyang boses ay may dalang awtoridad na tila isang pader na humaharang sa anumang panganib. I will not let anything happen to you. Not again. Sa dulo ng bodega, nakita nila si Aling Rosa. Nakatali ang matanda sa isang lumang silya. Ang kanyang bibig ay may busal at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nang makita niya si Esmeralda, nagsimulang gumalaw ang kanyang buong katawan. Pilit na kumakawala habang naglalabas ng mga nanginginig na daing na hindi mabigkas. Ang hitsura ng matanda ay sapat na para madurog ang puso ni Esmeralda. Ang matandang ito, na walang ibang ginawa, kundi itago ang katotohanan para protektahan siya, ay ngayon ay nagdurusa dahil sa kanyang pagbabalik. Rosa! Sigaw ni Esmeralda, ngunit bago pa siya makalapit,
Tatlong lalaking may hawak na mga bakal na tubo ang lumitaw mula sa likod ng mga naglalakihang container van. Huwag kayong lalapit kung gusto niyo pang makahinga ang matandang ito. Wika ng isa sa mga lalaki, ang kanyang muka ay natatakpan ng anino, ngunit ang kanyang boses ay puno ng kapangahasan. Utos ni Madam, tapusin ang lahat ng dumi. At kayong dalawa, mukhang gusto niyo ring sumama sa kanya sa ilalim ng dagat. Hindi kumibo si Leandro. Sa isang mabilis na galaw, hinarap niya ang mga lalaki. Ang bawat galaw niya ay puno ng determinasyon. Habang abala si Leandro sa pakikipagtuos, mabilis na tumakbo si Esmeralda patungo kay Aling Rosa. Gamit ang isang piraso ng basag na bote na nakita niya sa sahig, pilit niyang pinuputol ang mga lubid na nakagapos sa matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang pawis ay gumagapang sa kanyang noo, ngunit hindi siya tumitigil. Kaunti na lang, Rosa. Konting tiis na lang. Bulong ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa sa gitna ng desperasyon. Nang sa wakas ay maputol ang lubid, mabilis na tinanggal ni Esmeralda ang busal sa bibig ni Rosa. Ang matanda ay agad na napahilig sa balikat ni Esmeralda. Humihingal at nanginginig. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ni Rosa ang mukha ni Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay may gustong sabihin. Itinuro ni Rosa ang isang maliit na cabinet sa gilid. Isang cabinet na puno ng mga kinalawang na file. Sa gitna ng pakikipaglaban ni Leandro, isang malakas na tunog ng bakal na tumama sa semento ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Nakita ni Esmeralda na napaluhod si Leandro matapos tamaan sa balikat, ngunit mabilis itong nakabawi at muling hinarap ang mga kalaban. Ang bawat suntok at galaw ni Leandro ay tila isang tula ng proteksyon, isang sakripisyong hindi niya inasahan mula sa lalaking minsang naging dahilan ng kanyang pait. Nang marating ni Esmeralda ang cabinet, mabilis niyang hinalughog ang mga papel hanggang sa makita niya ang isang lumang dokumento mula sa hospital, ang original birth certificate ng anak ni Imelda. Sa ilalim ng malabong ilaw, nabasa ni Esmeralda ang pangalang nakasulat doon. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Hindi si Talasa ang anak ni Imelda. Ang tunay na anak ni Imelda ay namatay noong gabing iyon dahil sa komplikasyon, at ang sanggol na pinalit niya kay Esperanza ay, "Esmeralda, alis diyan!" Sigaw ni Leandro. Isang malakas na pagsabog ng apoy ang biglang sumiklab mula sa kabilang panig ng bodega. Ang mga lalaki ay mabilis na nagtatakbo palabas. Iniiwan silang tatlo sa gitna ng lumalaking apoy. Ang usok ay nagsimulang lamunin ng silid, kasing bilis ng pagkalat ng takot sa kanilang mga puso. Binuhat ni Leandro si Aling Rosa habang hinahawakan ang kamay ni Esmeralda. Pilit na naghahanap ng daan palabas sa gitna ng naglalagablab na impyerno. Nang makalabas sila sa sariwang hangin, bumagsak silang lahat sa semento. Hingal na hingal at puno ng uling ang mga mukha. Tumingin si Leandro kay Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Sa ilalim ng madilim na langit ng Pier 4, ang bawat hininga ni na Esmeralda at Leandro ay tila isang pakikibaka laban sa usok na nananatili pa rin sa kanilang mga baga. Ang malamig na hangin mula sa dagat ay humahampas sa kanilang mga mukha, ngunit hindi nito mapatay ang init ng takot at galit na nag-aapoy sa kanilang mga puso. Nakaupo sila sa malamig at magaspang na semento habang si Aling Rosa ay mahimbing nang nakasandal sa balikat ni Esmeralda, pagod at sugatan. Mula sa malupit na karanasang iyon, dahan-dahang kinuha ni Leandro ang kumpas ng kanyang kamay mula sa kanyang sugatang balikat. Ang dugong dumadaloy doon ay kasing pula ng apoy na kasalukuyang tumutupok sa bodega sa kanilang likuran. Tumingin siya kay Esmeralda. Sa babaeng sa loob ng maraming buwan ay inakala niyang isang estranghero. Ngunit ngayon ay unti-unti nang nagbabalik sa kanyang alaala bilang ang tanging babaeng minahal niya, Esperanza. Mahinang sambit ni Leandro. Ang kanyang boses
ay nanginginig sa pagsisisi. Hindi mo na kailangang magtago. Ang mga mata mo, ang bango mo, kahit anong anyo ang isuot mo, ang puso ko ay laging babalik sa'yo. Napatigil si Esmeralda. Ang pangalang Esperanza ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa kanyang maskara. Hindi na niya kayang pigilan ang mga luhang kanina pa nagbabadyang pumatak. Sa gitna ng dilim, sa harap ng lalaking minsang tumalikod sa kanya, ang matatag na si Esmeralda Santos ay unti-unting naglalaho. Iniiwan ang sugatang si Esperanza. Huli na, Leandro, hikbi ni Esmeralda, habang pilit na iniiwas ang kanyang tingin. Ang babaeng minahal mo ay namatay na sa apoy ng selda. Ang kaharap mo ngayon ay isang aninong nabubuhay lamang para sa katarungan. Hindi pa huli ang lahat, mariing sabi ni Leandro habang hinahawakan ng mga kamay ni Esmeralda. Ang init ng kanyang palad ay tila isang sumpa at biyaya sa pakiramdam ng dalaga. Ngayon, naintindihan ko na ang lahat. Ang butones, ang pagbabanta ni Imelda, ang pananatili mo rito, patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Ipinakita ni Esmeralda ang gusot at may mantsa ng uling na papel na nakuha niya mula sa bodega. Tingnan mo ito, Leandro. Hindi lang buhay ko ang ninakaw nila. Si Talasa, hindi siya anak ni Imelda. Ginamit lang siya ng matandang yon para mapanatili ang kapangyarihan sa pamilya Villacorta. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Nang mawala ang tunay niyang anak, dahil sa isang malubhang komplikasyon, natakot siyang mawala ang lahat ng hawak niyang kapangyarihan. Kaya gumawa siya ng isang lihim na desisyon. Kinuha niya si Talasa, ang anak ng kanyang yumaong kapatid, at pinalit siya sa akin. Tahimik ang silid matapos niyang sabihin iyon, habang ang bigat ng katotohanan iyon ay unti-unting bumabalot sa kanilang dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Leandro habang binabasa ang dokumento sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga bituin. Ang bawat salita doon ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ng mga Villacorta. Ang buong buhay niya ay naging isang malaking kasinungalingan at ang babaeng nakatakda niyang pakasalan ay isang biktima rin ng isang masalimuot na balak. Ibig sabihin, alam ni Imelda na hindi niya kadugo si Talasa? Tanong na ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Alam niya at ginagamit niya si Talasa para makuha ang yaman ng nanay ko. Sagot ni Esmeralda. At habang narito tayo, dahan-dahan nilang pinapatay si Doña Leonora sa pamamagitan ng gamot na yon. Biglang natigilan si Leandro, isang matinding kaba ang gumuhit sa kanyang muka. Ang engagement party, Esmeralda, gaganapin yon ngayong gabi sa mansyon bilang pagdiriwang sa iyong investment. At sabi ni Imelda, bibigyan nila si Mama ng isang espesyal na dosis para magising siya at makasaksi sa piging. Naramdaman ni Esmeralda ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Isang espesyal na dosis? Leandro, ang gamot na yon. Kapag dinagdagan ang dosis, hihinto ang pagtibok ng puso ng nanay ko sa loob ng ilang minuto. Mukha itong natural na atake sa puso dahil sa sobrang saya o excitement. Mabilis na tumayo si Leandro, binaliwala ang hapdi ng kanyang sugat. Kailangang makabalik tayo sa mansyon. Ngayon din. Binuhat nila si Aling Rosa patungo sa sasakyan. Ang bawat sandali ay tila isang karera laban sa kamatayan. Habang nagmamaneho si Leandro ng mabilis sa gitna ng kalsada, si Esmeralda ay nakatingin sa bintana. Ang kanyang puso ay punong-puno ng panalangin. Hindi siya maaring mawalan ng ina sa ikalawang pagkakataon. Nang makarating sila sa gate ng mansyon, ang paligid ay puno ng mga marangyang sasakyan at ang tunog ng masayang musika ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Ang mga ilaw ay nagniningning, tila walang anumang kasamaan na nagtatago sa likod ng mga pader na yon. Ngunit para kay Esmeralda, ang mansyong yon ay tila isang magandang libingan na naghihintay ng kanyang biktima. Pumasok sila sa likod na bahagi ng mansyon,
iniiwasan ng mga bisita. Habang paakyat sila sa hagdan, narinig nila ang boses ni Imelda na nagbibigay ng toast sa gitna ng bulwagan. Para sa bagong pag-asa ng Villacorta Shipping at para sa nalalapit na pag-iisang dibdib ni na Leandro at Talasa. Ang tunog ng pag-uumpugan ng mga baso ay tila mga kampana ng kamatayan sa pandinig ni Esmeralda. Narating nila ang pintuan ng silid ni Doña Leonora. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at sa loob, nakita nila si Talasa na hawak ang isang baso ng tubig at isang syringe habang si Doña Leonora ay nakahiga, walang malay at tila hindi na humihinga. Talasa, huwag! Sigaw ni Esmeralda habang mabilis na binubuksan ang pinto. Napalingon si Talasa, ang kanyang mukha ay balot ng gulat at takot. Ang syringe sa kanyang kamay ay nanginginig. Esmeralda, Leandro, anong ginagawa niyo rito? Bakit kayo may mga uling sa mukha? Ibitaw mo ang syringe na yan, Talasa. Maringis sabi ni Leandro, ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang magiging asawa. Alam na namin ang lahat, ang tungkol sa mga dokumento, ang tungkol kay Aling Rosa, at ang tungkol sa panlalason niyo kay Mama. Anong pinagsasabihin niyo? Pilit na tumatawa si Talasa, ngunit ang kanyang mga luha ay nagsimulang gumapang sa kanyang pisngi. Ginagawa ko lang ito dahil sabi ni Nay Imelda, ito ang makakatulong kay Mama para magising. Sabi niya, ito ang lunas. Niloloko ka lang niya, Talasa, sigaw ni Esmeralda. Hindi ka niya anak. Ginamit ka lang niya para makuha ang lahat. At ngayon, gusto niyang ikaw pa ang sisihin sa lahat para manatili siyang malinis. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ng malakas ang pinto sa likuran nila. Nakatayo roon si Imelda. Nagliliyab ang kanyang mga mata sa galit. May hawak siyang isang maliit na bagay sa kanyang kamay at ang kanyang presensya ay biglang nagpabigat sa hangin ng silid. Ang dating anyo ng isang mahinahong tagapamahala ay tila nawala. Ang nakikita nila ngayon ay isang taong desperado at ayaw nang umatras. Walang aalis sa silid na ito hanggat hindi natin natatapos ang usapang ito. Malamig na sabi ni Imelda habang ang tensyon sa paligid ay lalo pang tumindi. Kung kailangang matapos ang lahat dito, tatapusin natin ito. Napatigil ang lahat. Ang bawat hininga ay tila naging yelo. Sa gitna ng tensyon, isang mahinang ubo ang nagmula sa kama ni Doña Leonora. Ang matanda ay dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay nakatuon kay Esmeralda. Jasmine, mahinang bulong ni Leonora. Isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan. Kasunod, ang tunog ng pagbasag ng isang mamahaling florera sa gilid. Ang lahat ay napayuko, ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang dahan-dahang bumagsak sa sahig. Hawak ang kanyang dibdib na unti-unti nang nababalutan ng dugo. Sino ang tinamaan? At sa huling sandali ng pagtutuos, ang katotohanan ba ay sapat na para iligtas ang mga inosente? O ang kadiliman ni Imelda ang tuluyang lalamon sa pamilya Villacorta? Mamatay ka na sana, Esperanza. Dahil hanggang sa huling hininga ko, isusumpa ko ang araw na isinilang ka para sirain ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang boses ni Imelda ay tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno, puno ng pait at desperasyon habang nakatutok ang baril sa nanginginig na si Esperanza. Ngunit ang putok na bumasag sa katahimikan ng silid ay hindi dinala ang katawan ni Esperanza sa sahig. Sa halip, ang usok mula sa baril ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng silid. At doon, sa gitna ng kaguluhan, nakitang dahan-dahang bumagsak si Talasa. Ang bala ay tumama sa kanyang balikat nang tangkaing harangin ang sariling ina. Isang huling kilos ng isang anak na naghahanap ng pagmamahal sa maling tao. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Talasa sa makapal na alpombra ay tila isang hudyat. Mabilis na pumasok ang mga pulis kasama si Doktor Aris
Ang kanilang mga yabag ay mabigat at puno ng awtoridad sa pasilyo. Bago pa makakalit muli si Imelda, isang mabilis na pag-agaw sa baril ang ginawa ng mga awtoridad at ang malakas na tunog ng bakal na tumama sa sahig ay naging huling himig ng kapangyarihan ng matandang babae. "Bitawan niyo ako. Wala kayong alam. Ginawa ko lang ang lahat para sa anak ko," sigaw ni Imelda. Habang kinakaladkad siya ng mga pulis, ang kanyang mukha ay balot ng kapangitan ng kanyang budhi. "Leonora, huwag kang maniwala sa kanila. Traidor ang babaeng yan. Traidor si Esperanza." Ngunit si Leonora, na dahan-dahang inaalalayan ni Leandro sa kanyang pagkakahiga, ay tumingin ng diretso kay Imelda. Ang kanyang mga mata, na dati ay balot ng ulap ng gamot, ay ngayon ay malinaw na at puno ng matinding pait. "Ang tanging traidor dito ay ikaw, Imelda. Binigyan kita ng tiwala, binigyan kita ng tahanan, pero nagnakaw ka ng higit pa sa yaman. Ninakaw mo ang anak ko." Lumapit si Doktor. Aris sa gitna ng silid, hawak ang isang tablet na nakakonekta sa mga speaker ng mansyon. "Hindi lang ang kumpanya ang ninakawan niyo, Imelda. Ang buong engagement party sa ibaba ay kasalukuyang naririnig ang lahat ng ito. Ang video ni Aling Rosa, ang DNA results, at ang pag-amin mo tungkol sa pagpapalit ng mga sanggol. Lahat ay nakabroadcast na sa bawat sulok ng mansyong ito." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Bago ito pinalitan ng mga bulungan at gulat mula sa mga bisita sa ibaba na naririnig ang bawat detalye ng krimen. Ang maskara ni na Imelda at Talasa ay tuluyan ng nadurog sa harap ng buong lipunang pilit nilang niliyag. Dahan-dahang lumapit si Esperanza sa gilid ng kama. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga. Bawat hakbang ay isang pakikibaka laban sa emosyong nagbabadyang sumabog. Nang mahawakan niya ang kamay ni Leonora, ang init ng balat ng kanyang ina ay tila isang kuryenteng nagpatahimik sa lahat ng kanyang galit. "Mama," mahinang bulong ni Esperanza, ang unang pagkakataon na binigkas niya ang salitang iyon ng may katotohanan. Napahagulgol si Leonora, ang kanyang mga braso ay dahan-dahang bumukas para yakapin ang anak na 10 taon niyang kinalimutan at minaliit. "Patawarin mo ako, anak, ang aking Jasmine. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pasakit na idinulot ko sa iyo." Sa gitna ng kanilang pagyakap, ang bango ng Jasmine mula sa balat ni Esperanza ay humalo sa amoy ng mga luha at pagsisisi. Si Leandro, na nakatayo sa tabi nila, ay naramdaman ng pag-apaw ng emosyon. Ang kanyang puso ay tila nakahanap na rin ng kapayapaan. Sa wakas, ay alam na niyang ang babaeng inalagaan niya sa kanyang gunita ay ang babaeng kasalukuyang nasa harap niya. Samantala, si Talasa, na kasalukuyang ginagamot ang sugat sa balikat, ay tumingin kay Esperanza nang may halong inggit at matinding lungkot. "Kahit kailan, hindi ako naging sapat, di ba? Kahit kailan, hindi ako naging tunay na Villacorta." "Hindi dahil sa dugo, Talasa," mahinang sabi ni Esperanza habang nakatingin sa kapatid-kapatiran. "Dahil sa puso, pinili mong manatili sa kasinungalingan kaysa sa katarungan." Habang kinakaladkad si Imelda palabas ng mansyon, ang tunog ng sirena ng pulis sa labas ay tila isang malakas na hudyat ng katapusan ng isang madilim na kabanata. Ang ulan sa labas ay tumigil na rin, iniiwan ang sariwang amoy ng lupang basa at ang malamlam na liwanag ng buwan na sumisilip sa mga ulap. Naiwan silang tatlo sa loob ng silid, si Esperanza, Leonora at Leandro. Ang katahimikan ay hindi na nakabibigti. Ito ay puno na ng mga pangako ng paghilom. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang tanong ang naiwan sa isipan ni Esperanza habang tinititigan ang kanyang ina. Kaya ba ng isang yakap naburahin ang 10 taon ng pagdurusa? At sa pagbabalik niya sa trono na sadyang sa kanya, paano niya itatayo ang isang pamilyang winasak ng matinding kasakiman?
Isang huling sulyap ang ibinigay ni Esperanza sa bintana, kung saan ang mga puno ng jasmine ay tila sumasayaw sa hangin. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang landas patungo sa tunay na kapatawaran ay isa pang mahabang paglalakbay. Domko, anak, huwag kang aalis. Hayaan mong punan ko ang bawat taon na ninakaw sa atin. Kahit ang natitirang hininga ko ay ibibigay ko. Basta't huwag mo lang akong iwan sa dilim ng aking mga pagkakamali. Ang boses ni Doña Leonora ay hindi na ang boses ng isang reynang naguutos mula sa kanyang trono. Ito ay boses ng isang inang nagmamakaawa, basag at puno ng pagsisisi habang nakahawak sa mga kamay ni Esperanza. Sa loob ng silid na dati ay naging saksi sa pangaapi, ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang gumagapang mula sa bintana. Tinitipon ang bawat alikabok ng nakaraan para tuluyan ng paliparin ng hangin. Nakatayo si Esperanza sa gilid ng kama, ang kanyang anyo bilang si Esmeralda ay tila unti-unti nang naglalaho. Wala na ang emerald green na suit, suot niya ngayon ay isang simpleng puting bestido na tila nagbabalik sa kanya sa pagiging dalisay. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng apoy ng paghihiganti, ay ngayon ay tila malinaw na lawa pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Hindi madaling makalimot, Mama. Mahinang tugon ni Esperanza. Ang salitang Mama ay tila may kasamang tamis at pait na gumuguhit sa kanyang dila. Ang bawat latay sa aking puso ay may kwento ng hapdi. Ngunit ang bango ng jasmine na ito ang nagpapaalala sa akin na kahit sa gitna ng putik, may namumukadkad pa ring pag-asa. Dahan-dahang kinuha ni Leonora ang isang maliit na kahon mula sa ilalim ng kanyang unan. Sa loob nito ay ang antigong kwintas na naging mitya ng pagkakaalis ni Esperanza sa mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito itinanim para manguya ng kasinungalingan. Sa'yo ito, Jasmine. Ang tunay na tagapagmana ng pamilya Villacorta ay hindi ang may pinakamahal na alahas, kundi ang may pinakamatatag na puso. Isuot mo ito, hindi bilang katulong, kundi bilang ang anak na hinding-hindi ko na muling bibitawan. Habang isinusuot ni Leonora ang kwintas sa leeg ni Esperanza, ang tunog ng paglak ng gintong kawit ay tila naging selyo ng kanilang muling pagtatagpo. Ang bawat haplos ng matanda sa balat ng anak ay may kasamang dalangin ng kapatawaran. Sa labas ng silid, nakasandal si Leandro sa hamba ng pinto. Pinapanood niya ang mag-ina mula sa malayo. Ang kanyang puso ay puno ng matinding galit sa sarili, ngunit may halong pasasalamat. Hawak niya sa kanyang palad ang pilak na butones na 10 taon nang naghihintay na mahanap ang tunay nitong tahanan. Nang mapansin ni Esperanza ang presensya ng lalaki, dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtawid sa isang tulay na minsan nang gumuho. Leandro, tawag niya sa isang boses na kasing lambot ng hanging umaga. I don't expect you to forgive me right away, Esperanza. Wika ni Leandro, ang kanyang mga mata ay hindi makatingin nang diretso sa dalaga dahil sa hiya. Naging bulag ako. I let the fake button blind me from the truth that my heart already knew. But if you'll give me a chance, I'll spend the rest of my life making it up to you. I'll be the man who will protect you. Not from the shadows, but in the light. Ibinigay ni Leandro ang butones kay Esperanza. Ang dampi ng kanilang mga daliri ay nagdulot ng isang pamilyar na kuryente. Isang init na nagpapaalala na ang pag-ibig, kahit gaano pa katagal na ibaon sa limot, ay muling mabubuhay sa tamang panahon. Hindi na natin kailangan ng butones na ito para patunayan ang nakaraan, Leandro, sabi ni Esperanza habang dahan-dahang isinasara ang palad ng lalaki. Dahil ang hinaharap ay hindi na nakabase sa mga bagay na nawala, kundi sa mga bagay na itatayo nating muli. Samantala, sa labas ng mansyon, ang balita tungkol sa pagkakakulong nina Imelda at Thalassa ay naging usap-usapan sa buong lungsod. Ang karma na palaging kinatatakutan ng mga matatanda
ay tuluyan ng dumating. Si Imelda ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo, habang si Talasa, sa kabila ng kanyang sugat, ay piniling mamuhay ng tahimik sa probinsya, malayo sa rangya na kailanman ay hindi naging tunay na kanya. Ang mansyong Villacorta, na dati ay puno ng mga lihim at puot, ay ngayon ay bukas na sa hangin at liwanag. Ang mga puno ng jasmine sa hardin ay sabay-sabay na namumukadkad. Ang kanilang bango ay tila isang awit ng tagumpay na umaabot hanggang sa langit. "Anong iniisip mo?" tanong ni Leandro, habang magkasama silang nakatayo sa balkonahe. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw na kulay kahel at lila. "Iniisip ko ang tatay ko sa Davao." Muling nangingilid ang luha sa mga mata ni Esperanza. Sana ay nakikita niya ako ngayon. Sana ay alam niyang ang kanyang enhandicapped na anak ay nakahanap na ng kanyang tunay na tahanan. "He knows, Esperanza. He always knew you were a princess disguised as a wildflower," bulong ni Leandro habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang braso sa balikat ng dalaga. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Esperanza ang tunay na kapayapaan. Ang amoy ng jasmine ay hindi na amoy ng luha o ng ulan. Ito ay bango na ng isang bagong umaga. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang huling hamon ang nananatili. Kaya ba niyang harapin ang mundo hindi bilang si Esmeralda ang mayaman, kundi bilang si Esperanza ang nagpatawad? Ang araw ay tuluyan ng lumubog. Iniiwan ng isang langit na puno ng bituin. Ang bawat kislap sa itaas ay tila mga mata ng mga ninunong nakangiti. Ang katarungan ay nakamit na. Ang mga sugat ay dahan-dahan ng naghihilom. At ang bango ng jasmine ay mananatiling buhay sa ilalim man ng ulan o sa sikat ng araw. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang bawat patak ng ulan na dati ay nagdadala ng pait at takot ay tila naging mga biyaya na mula sa langit. Naguhugas sa bawat bakas ng sakit na iniwan ng nakaraan. Sa malawak na hardin ng mansyong Villacorta, hindi na ang amoy ng luma at madilim na lihim ang nananaig. Ang hangin ay punong-puno ng halimuyak ng libu-libong puting bulaklak ng jasmine na sabay-sabay na namumukadkad sa ilalim ng gintong sikat ng araw. Ang mansyong ito, na dati ay naging bilangguan ng mga pangarap ni Esperanza, ay isa na ngayong tahanan na puno ng tawanan at tunog ng mga yabag na hindi na nagtatago sa anino. Nakatayo si Esperanza sa gitna ng hardin. Suot ang isang simpleng bestidong gawa sa telang pinya. Ang kanyang buhok ay malayang hinahaplos ng hangin. Sa kanyang leeg ay nagniningning ang antigong kwintas ng kanyang ina. At sa kanyang daliri ay ang isang singsing na sumisimbolo ng isang pangakong hinding-hindi na muling mababali. Wala na ang malamig na anyo ni Esmeralda Santos. Ang kaharap ng mundo ngayon ay ang tunay na Esperanza. Isang babaeng nahanap ang kanyang lakas sa gitna ng kanyang mga sugat. Dahan-dahang lumapit si Doña Leonora sa kanyang anak. Inaalalayan ng isang tungkod, ngunit may matatag na tindig. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng lason at pagdurusa. Pinalitan ito ng isang maamong nangiti na tanging ang isang inang nakahanap ng kanyang nawawalang anak ang makakapagpakita. "Anak, handa na ang lahat para sa ating paglalakbay sa Davao," wika ni Leonora. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. "Gusto kong makita ang lugar kung saan ka lumaki. Gusto kong pasalamatan ang bawat puno at bawat taong nag-alaga sa iyo noong wala ako sa tabi mo." Ngumiti si Esperanza at marahang hinawakan ang kamay ng kanyang ina. "Salamat, Mama. Ang pagbabalik doon ay hindi na para sa pagluha, kundi para sa pagpapasalamat. Dahil kung hindi dahil sa hirap na naranasan ko doon, hindi ko matututunang pahalagahan ang yaman ng pagmamahal na mayroon tayo ngayon." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, lumitaw si Leandro mula sa loob ng mansyon, bit-bit ang ilang mga gamit para sa kanilang biyahe. Ang kanyang mga mata ay agad na humanap sa kinaroroonan ni Esperanza, isang titig na puno ng pagsamba at hindi matatawarang katapatan. Ang pilak na butones
na dati ay simbolo ng isang masakit na misteryo ay ngayon ay maingat na nakatago sa loob ng isang maliit na frame sa kanilang sala. Isang paalala na ang tadhana, kahit gaano pa kaligaw, ay laging hahanap ng daan pauwi. Handa na ba ang aking asawa? Biro ni Leandro habang inilalagay ang kanyang braso sa balikat ni Esperanza. Natawa si Esperanza, isang tunog na kasing linaw ng mga kampana sa umaga. Handa na, Leandro? Handa na para sa bawat bukas na magkasama nating lalakbayin. Bago sila umalis, sandaling tumingin si Esperanza sa direksyon ng kalsada patungo sa labas ng lungsod. Alam niyang sa loob ng mga pader ng piitan, si Imelda ay kasalukuyang nagbabayad sa bawat krimeng ginawa nito. Isang buhay na puno ng pagsisisi at kadiliman. Si Talasa naman, bagaman malayo, ay dahan-dahan na ring nagbubuo ng sariling buhay. Malayo sa mga huwad na pangarap, naisip ni Esperanza ang tanong na madalas niyang itanong sa kanyang sarili noong siya ay nasa loob pa ng madilim na selda. Napatawad na ba niya? Sa bawat haplos ng hangin at sa bawat ngiti ng kanyang ina, naramdaman niya ang sagot. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang nakalimutan na ang lahat. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaang lasunin ng galit ang kanyang kasalukuyan. Ang kanyang puso ay payapa na, kasing payapa ng dagat sa Davao sa gitna ng sikat ng araw. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang katotohanan ay parang amoy ng jasmine. Maaari itong itago sa dilim, maaari itong takpan ng bango ng mga huwad na pabango, ngunit sa huli, palaging itong lilitaw para gabayan ang mga pusong tapat patungo sa katarungan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o sa pangalang Villacorta, kundi sa tibay ng kaluluwang marunong magmahal at magpatawad sa kabila ng lahat. Habang umaandar ang kanilang sasakyan, palayo sa mansyon, huling sulyap ang ibinigay ni Esperanza sa hardin. Ang mga jasmine ay patuloy sa pag-indayog sa hangin. Tila nagpapaalam at nagbabasbas sa isang bagong simula. Ang ulan ay tumigil na at ang bahaghari ay dahan-dahang gumuguhit sa langit. Sumasagisag sa isang pangako na ang bawat sugat ay hihilom at ang bawat esperansa ay makakahanap ng kanyang sariling liwanag. Patawad sa kahapon, salamat sa ngayon, at pag-asa para sa bukas. Bulong ni Esperanza sa kanyang sarili habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Leandro. Ang bango ng jasmine ay mananatiling buhay, isang paalala na ang tunay na pag-ibig at katotohanan ay hinding-hindi kailanman malalanta. At dito nagtatapos ang paglalakbay ni Esperanza sa gitna ng halimuyak ng jasmine at sa liwanag ng isang bagong umaga na puno ng pag-asa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyo, ang aking mga tapat na tagapakinig, sa pagtitiyaga at pakikiramay sa bawat kabanata ng buhay ni Esperanza. Habang isinusulat ko ang nobelang ito, lalo na ang mga sandaling nasa loob siya ng madilim na selda at ang pagkakataong tinalikuran siya ng lahat ng kanyang minamahal, hindi ko mapigilang mapaluha. Mahirap saksihan ang isang mabuting tao na dinudurog ng kawalan ng katarungan at ang bawat salitang aking binitawan ay may kalakip na hapdi sa aking sariling dibdib. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan at mga kwentong nasagap ko sa aking paglalakbay, mga pusong martir na dumaan sa apoy ng pagsubok ngunit na natiling matatag. Nais kong ipaalala sa inyo na ang bawat sugat na ating tinatanggap sa buhay ay parang buto ng jasmine na itinanim sa madilim na lupa. Kailangan itong dumaan sa dilim at ulan para lamang mamukadkad ng may katangi-tanging ganda at bango. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagkukulong sa mga nagkasala, kundi ang pagpapalaya sa ating sarili mula sa tanikala ng puot. Ngunit sa inyong palagay, sapat na ba ang paghingi ng tawad ni Leonora at Leandro para sa lahat ng pasakit na dinanas ni Esperanza? Ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kanyang kalagayan,
Kaya mo rin bang patawarin ang mga taong nagnakaw ng 10 taon ng iyong buhay para lamang sa isang kasinungalingan? Napakasarap malaman ang inyong saloobin tungkol dito. Sana ay nag-iwan ng kwentong ito ng isang munting liwanag sa inyong mga puso sa gitna ng hamon ng buhay. Kung nagustuhan ninyo ang ating nobela, huwag po ninyong kalimutang i-like ang video na ito at ibahagi ang inyong mga damdamin sa aming comment section. Ang inyong suporta at mga kwento ang nagbibigay inspirasyon sa akin upang patuloy na lumikha. Mag-subscribe na rin po kayo para sa marami pang kwentong magbibigay kulay at aral sa inyong araw-araw na gawain. Hanggang sa muli nating pagtatagpo sa susunod na kwento, naway manatiling sariwa at mabango ang inyong bawat umaga. Maraming salamat po.